kumusta sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin ngayon. Sa pagkakataong ito, ipagpatuloy natin ang ating online formation, no, ng CFD Diocese of Lawag. So, sa pagkakataong ito, noong nakalipas na sandali muna, acknowledge muna natin. Sis Abby, okay na ba po kayo? Hi, yes brother. Bro, okay. Hello bro, So, good hello. evening. Simulan na natin ngayon. Yes bro, parte yung mga iba. Yes, okay. Sige. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon sa pagkakataong ito, noong nakalipas na Sabado, tinatalakay natin ang marks of the true church. Di ba? Kaya ngayon, ang ating tatalakayin naman, pangontra ng ating mga kapatid na mga anti-katoliko gamit ang mga aklat katoliko sa pinagchap-chap nila. No? At dapat na ang mga CFD meron ding mga ganitong aklat dahil meron silang sariling researcher. Ano po ba yung tinatalakay natin noong nakalipas na Saturday, Marks of the True Church? At isa sa mga tanda ng tunay na iglesia ay one. So may pagkakaisa. Pero alam nyo ba, gumagamit sila ng aklat katoliko at pinagchap-chap nila. Isa na itong the spirit of Catholicism. Although mahirap na ito hanapin sa online, no? Spirit of Catholicism by Carl Adam. Itong ginagamit nila. Dahil dapat din mag-ingat, no? Sa debate, ito gagamitin nila at sa cross-examination nila. Sinabi ninyo na ang Katoliko ay nagkakaisa. Pero ayon sa inyong aklat Katoliko na ang pamagat ay The Spirit of Catholicism by Carl Adam, ito ang nakasulat. It is quite true, Catholicism is a union of contraries. So ngayon, nang sinabi ng aklat Katoliko ninyo na it is quite true that Catholicism is a union with contraries, tatanggapin ba ninyo na ang Katoliko ay hindi nagkakaisa dahil it is union with contraries? O di kung di natin mapaghandaan din ang aklat nito at lalo na sa harap ng debate, delikado, mabutata tayo, no? Pero kung tingnan natin ang konteksto kasi sa naturang aklat, ito ang mabasa natin mga kapatid. Kaya dapat meron tayong mga aklat na yan. No, it is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Whenever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and especially in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed, for only so is their growth and the continual emergence new forms. So, ibig sabihin, ang tinatalakay dito ng naturang aklat, hindi po ang union lalo na sa tinatawag na dugma ng simbahang Katoliko. So, it is true that there is contraries, but contraries cannot be contradictories. Yun ang binanggit, no? May mga idwaan, lalo na kung debate kaugnay sa dugma, may paksyon talaga yan. Pero kung ano man ang opisyal na pananampalataya ng simbahan at ideklara pag ito'y magiging dugma, yon, tayong lahat ay nagkakaisa na. So itong isang aklat na ito ang gagamitin nila. Maliban dyan, ang palatandaan na banal, holy, one, holy. Anong aklat ang kanilang gagamitin? Itong aklat na ito, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30. No?
Mahirap na ito hanapin ang mga aklat na ito, pero dapat ang mga CFD meron dito dahil sa pamamagitan ng aklat na itong pinag-chap-chap nila, mga kapatid, ang dami ng mga inusinting na tangay. Dahil sa pahina 30, ito kasi ang nakasulat. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa pinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba nila nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang kasalanan ng mga Katoliko lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid sapagkat maraming grasyang sinasayang nila. At ang tanong nila dito, tatanggapin niyo ba ang nakasulat sa Aklat Katoliko na bulok na ang moralidad sa mga nagsasabing sila'y Katoliko? Nang sinasabing bulok na ang moralidad sa mga nagsasabing sila'y Katoliko, ang tanong, ang Katoliko ba ay santa o impakta? Tama naman ang nakasulat, pero ang pagbasa lang nila ang mali. Bakit? Dahil ang sinabi diyan, nalulungkot kaming ipagtapat ng kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So ibig sabihin, ang sino man na ang konteksto dito, ang sino mang mga nagkasala tayo hindi dahil tayo'y Katoliko, dahil hindi tayo sumunod sa aral ng simbahang Katoliko. Iyon ang konteksto sa nakasulat. Pero hindi ibig sabihin na even during the time there was also a Judas. Hindi ibig sabihin na dahil may mga makasalanan na miyembro ng simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko ay hindi na santa. Bakit? May iniiwasan sila. Ito ang iniwasan nila sa naturang aklat. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. See? Sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Yon ang iniiwasan nila. Pero mag-ingat talaga ang mga CFD na gumagamit makipagharapan lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo dahil pinag-chap-chap nila ito. Kahit pa itong aklat na ito na ang pamagat dili ang tanan sa Cebuano, ibig sabihin hindi lahat, no? Ginagamit din nila ito. Na tatanggapin nyo ba, sabi mo, banal ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung banal ang iglesyang tatag ng simbahang ng ating Panginoon Jesucristo, ayon sa aklat ninyong Katoliko ng may akda ay si Attorney Teofilo Tomorak, may imprimatur ni Cardinal Vidal. Cardinal Vidal, sa pahina 131, Cebuano ito ang nakasulat, ang kunon ko nga ang mga yawa, tatagalugin na lang natin, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. At marahil, ang dami nila nitong mga demonyo ay katulad din sa dami ng mga relihiyoso na sumamba upang manalangin. O, yun. Meron talaga silang researcher at ginamit nila ito na mga aklat na dapat alam ninyo. Na aaminin ko na ang mga demonyo na sa loob ng simbahang Katoliko, may imprimatur pa ito ng inyong kardinal. So, ang tanong, totoo ba ito o mali? Tatanggapin ba ninyo ito o hindi? Yan. So, totoo namang nakasulat talaga yan sa naturang aklat. Pero, pinag-chap-chap. Kaya mag-ingat talaga sa taktika nila. Dahil sa ganyang taktika, alam nyo, marami ding mga kapatid nating natangay sa pag-chap-chap nila. Meron silang researcher, pinag-aralan nila tayo kung paano pinag-chap-chap yung aklat Katoliko. Pero, ang nakasulat dito, ito, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko at marahil ang dami nila ay katulad, ang dami ng mga demonyo ay katulad din sa
dami ng mga relihiyoso na nagsamba para magdasal. Ang demonyo, dahil ang demonyo ay palaging sumusunod sa mga taong relihiyoso. Hindi ito pupunta sa kanilang simbahan dahil wala siyang tutuksoin doon. Ang aking masasabi ay ito, walang demonyo na tutukso sa kapwa demonyo. Halimbawa, ikaw, Cebuano kasi pero gigamit nila ito. Halimbawa, ikaw ay kasama ng demonyo. Mag-antanda kaya ikaw ng cross para paalisin ang kasama mo? Hindi talaga. Dahil ang yawa hindi maaaring magpaalis sa kapwa demonyo. Yon ang nakasulat. Di po ba? Ang ganda nakasulat. Pero pinag-aralan nila tayo na ginagamit nila ito sa mga pandoktrina at iginiit nila, di ba? Napakalinaw ang nakasulat sa inyong mga Katoliko na aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Pero ang konteksto, dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa mga taong banal. Hindi ito pupunta sa kanilang simbahan dahil wala siyang tutuksohin doon. Dahil ang demonyo hindi pwede na magtukso sa kapwa demonyo. At hindi lang yan. Ito pa na aklat ng Katoliko dahil sabi na, di po ba sinabi ninyo na banal kayo? Dahil sa paggamit nila sa aklat na ito, isa sa kanilang katanungan, nang sinabi ng aklat Katoliko na may imprimatur ni Cardinal Vinal, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Tanong, ang simbahang Katoliko ba ay santa o impakta? Yon. So, kung ang isang CFD walang kopya nito at haharap ng debate sa mga ministro, ay malaking posibilidad na butata talaga. Di mo alam ang nakasulat sa naturang aklat, ang konteksto. Lalo pa, tatanungin ka, sinabi ng aklat ninyong Katoliko, how did the Catholic Church start? Sa pahina 36, itong aklat na ito, ang sabi, the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. So, tatanungin ka ng ministro, aaminin ba ninyong mga Katoliko? Aaminin ba ninyo na ang nakasulat sa inyong aklat Katoliko na the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt? Yon ang origin ng Katoliko. Yan. So kung wala tayong kopya sa aklat na ginagamit nila, delikado talaga, di ba? Pero meron silang iniwasan, ito pala ang konteksto. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church, anong ginawa nila? Tinanggal nila ang it is not altogether fantastic to say. Doon nila binasa, mga ministro, ang the remote beginnings of the Catholic Church go back, yon. Yon ang konteksto, mga kapatid, no? Sa aklat na ginagamit nila. At nagiging epektibo din ang paggamit nila. Dahil daming natangay, di ba? Sa pag-jap-jap lang nila sa mga aklat Katoliko. At hindi lang yan. Sasabihin nila, di po ba kayong mga Katoliko, inaangkin ninyo na kayo'y itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Sige nga, tingnan natin ang aklat Katoliko. Ito po'y ang pamagat, Pageant of the Popes by
paring Katoliko John Foro sa Faro sa pahina 3, ito kasi ang nakasulat. The church was born and it was in being, but in those very first days, it was not yet Catholic. So isa sa mga katanungan ng mga ministro, nang itayo ng ating Panginoon Jesucristo, lalo na pag ginagamit mo yung Acts chapter 9 verse 31, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias. Ang tanong nila, di po ba para sa inyo ang Katoliko ay tatag talaga, ang Ecclesia Catholis ay Catholic talaga? Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko, Pageant of the Popes by John Faro sa pahina 3, the church was born and it was in being, but in those very first days, it was not yet Catholic. Tanong, sino ang pananiwalaan ninyo? Itong Aklat Katoliko na nagsabi na ang nang ito'y naging iglesia ng lumabas sa unang mga araw, hindi pa ito Katoliko. So ano po ba ang konteksto diyan? Tama naman ang nakasulat, pero out of context, mga kapatid. Bakit? Una, ang tinutukoy kasi yan na it was not yet Catholic dahil ang divine revelation was gradually revealed by God. Una, ito'y doon sa mga Hudyo ang tinutukoy dyan. At kung ituloy natin ang iniwasan nila, ito ang nakasulat. For long centuries, their composite heritage of religion and race had been jealously guarded by the Jews. Yun sa Judaism. Dahil hindi kasali ang mga Hintil, no, sa Judaism. Ngunit, nang dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, ito ang kadugtong event that proved to be of the highest historical importance. The act that marked the development of the church into the international and interracial society, which from that time on has offered to all, no matter what race or rank. Yun ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo na hindi lang limited sa mga Hudyo, kundi para na sa buong mundo. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, 20, mga kapatid. Pero maliban dyan, meron pa silang katanungan. Ano yung katanungan nila? Ito. Sabi mo na ang Katoliko'y tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo po ba? Yan ang paraan sa cross-examination nila na dapat mag-ingat din. Totoo po ba na ang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Hesukristo? Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko, yan ang paraan nila sa cross-examination, na ang Katoliko hindi nagsimula kay Kristo. Aaminin mo bang mali ka? Yan. Kung wala tayong kopya sa mga aklat na ito, siguradong butata. Pero alam nyo, meron naman tayong official debater, no? Debater. At kaya nga, di basta-basta na bawat chapter ng CFD ang haharap kung di niya alam talaga ang paraan ng taktika ng ating mga kasama. Ginagamit nila pahina 35 sa aklat na ito. Ang nakasulat kasi, the Catholic Church did not start with Jesus. At may sabay na yung palakpakan. Nakita nyo yung debate namin noon, yung debate ni Father Darwin, di pala, kay Kristo. Yon, pinag-chap-chap nila yan. Ano po ba yung konteksto? Di nagsimula kay Kristo. Ang konteksto sa aklat na ito, nagsimula sa mga Hudyo at nagiging perfected sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang konteksto. Pinutol lang nila. Kinuha lang nila yung gusto nila para out of context na sila at delikado yung matangay nila, di po ba? So ito ang nakasulat, mga kapatid. The Catholic Church did not start with
Christ. Christ who was, there is strong, kamali pag-type, strong and beautiful bridge between the old and the new, asserted that he did not intend to lose one jot or little of what had been revealed. He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, he fulfilled it, he perfected it, elevated it in the new dignity and power. So dito, sadya ko talagang ipinakita ito sa inyo dahil matagal na nilang ginagamit itong taktika at daming natangay nila, mga kapatid. No? Daming natangay nila. So, yun. Meron silang sariling researcher, pinag-aralan nila tayo. Pero ang tanong, ibig sabihin na sa paggamit nila ng naturang aklat, ang Katoliko ay hindi na tunay na iglesyang tatag ng Diyos? May iniwasan sila. Eto, ang mabasa natin. So, an all-seeing mind of God, at that very first instance of God's great decision, was the ultimate plan for an instrument of man's guidance and salvation. The Church of God, the Catholic Church. Kulang tayo sa church. So, the Catholic Church. Sorry, nagmabadali kasi, no? Sa pag-type ko sa naturang aklat. Galing lang ako sa radio station, bago lang ako natapos sa radio program dahil wala si Dr. Bulyeser. Ako ang pumalit sa kaniyang radio program. Ito pa, no? Sabi niyo na ang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung mabasa ko na ang unang gumamit ng Katoliko ay walang iba si St. Ignacio of Antioch. Sang-ayon kang nagkamali ka ba? Yun, gagamitin nila ang aklat na ito. Roman Catholic by Edward Taylor, page 3. Catholic Church first used by St. Ignatius, the bishop in Syria who was martyred about AD 110. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. So, sabi nila, si Ignacio pala ang unang nag-imbento. Ay, tama naman ang nakasulat. The word Catholic was first used by St. Ignatius, pero may karugtong yan, mga kapatid, sa history to distinguish between the true church founded by Jesus Christ and the schismatic churches. At ito ang dapat di niya basahin, pero nabasa sa debate mismo ni Father Darwin. Iwasan sana ito. Ito ang nabasa, mga kapatid. Catholic is an ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch and Syria, who was martyred about AD 110. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Yun ang aklat na ito. Ginagamit nila yan, mga kapatid, lalo na sa debate. Kaya kailangang aware tayo. No? Aware tayo. At lalo na, tatanungin kayo ng mga mangaral, ng mga manggagawa o mga ministro. Ang iglesia ba, ang pangalang Iglesia Katolika, Apostolika ba galing kay Kristo? Oo, galing kay Kristo. Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko na ang may akda ay isang paring Katoliko, si Juan Trinidad. Itong aklat na ito, no? Na ang Iglesia ni Kristo, alam nyo, di niyo na ito makita kahit saan. Pero magtaka kayo, bakit yung mga nag-aaral sa pagkaministro, may mga bagong-bagong aklat? Nagtaka siguro kayo, no? Kung bakit may bago akong aklat. Dahil
nakabili kami kung saan nila ito na-produce. Okay. So, ito, bago talaga, no? Pero, ginagamit nila ito, bawat mga ministro dapat meron dito. Kabahagi na yan, nasa kanilang pandoktrina yan. Ito ang nakasulat kasi, mga mahal na kapatid. Sa aklat na ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante ni Father Juan Trinidad, sa pahina 25, ito nakasulat. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, kaya kung wala tayong kopya dito at sasabihin ng mga ministro, aaminin mo ba na sinabi ng aklat ninyong Katoliko hindi galing sa kay Kristo ang pangalan na Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Aaminin mo ba ang aklat na ito na ang may akda ay paring Katoliko o tutulan ninyo? Yan. Kaya mag-ingat din mga kapatid. Pero ano po ba ang nakasulat diyan? Kahit sa pasugo nila noon, yung mga lumang pasugo, na mabasa natin ito. Ito ang nakasulat diyan. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante ni Father Juan Trinidad sa pahina 25. Ito pala, kaya nga ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nauwi sa, ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. See? Ibig sabihin, hindi yan pahayag ng author, kundi kotisyon ng author galing sa dahilan ng mga ministro ng INC. Bakit totol sila? Pero ang kinuha nila, ito lang, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pagkatapos sinasabing, di po ba inaamin mismo sa aklat Katoliko na hindi galing ng simbahang Katoliko ng ating Panginoon Jesucristo ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Ang salita bang Katoliko galing kay Kristo? Ito naman, isang aklat Katoliko. Pananampalataya at Katuwiran ni Monsignor Jose Abriol. Kumplito sila. Pahina 25. Ano nakasulat sa pahina 25 sa naturang aklat? Ito nakasulat. Ang wikang Katolika ay salitang Grego na ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan, bagamat hindi binabanggit ng Panginoon at ng mga apostolis ang katagang ito. Ngayon, ito ang kanilang taktika sa tanong. Aaminin mo ba ang nakasulat sa aklat na ito na ang wikang Katoliko ay hindi galing sa kay Kristo? Pero may karugtong. May karugtong na iniiwasan nila mga kapatid. Kaya yun, mag-ingat talaga. Anong karugtong diyan na iniiwasan nila? Ito po ang iniiwasan nila. So kaya mag-ingat talaga. Para ito ang iniiwasan nila sa naturang aklat. Para ma-out of context, ito talaga, pananampalataya at katuwiran. Okay. Ang wikang Katoliko ay isang salitang Grego na ang ibig sabihin ay pandaigdig o pansanlibutan, bagamat hindi ginagamit ng Panginoon at ng mga apostoles ang katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pandaigdig at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Yon ang nakasulat. So napansin niyo, ang galing talaga nila mag-research no? At pinutol-putol.
At dagdag pa nila, di lang yan. Yung pangalang apostolic na palatandaan, kailan yan idinagdag? Ito po, Aklat Katoliko, the Creed, sa pahina 76, ito ang nakasulat. In the Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church. Kailan lang pala Nicene Creed? Kailan nabuo ang Nicene Creed? Lalo na sa Council of Nicaea and Council of Constantinople. So gawa-gawa lang pala ng mga otoridad Katoliko ang aral ng simbahan Katoliko. So kaya mag-ingat din mga mahal na kapatid, no, sa ganung mga taktika, pero pinutol nila yan. Kaya ipakita natin ito para alam ninyo kung paano nila ginagamit para di tayo matangay sa ganitong taktika nila na paggamit at pagchap-chap sa mga aklat Katoliko. Ito ang konteksto na iniwasan nila sa naturang aklat. Ito po. In the Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church. This was stressed against certain heresies of the 4th century, preached that they had a special knowledge. The stress on the apostolic is important, that with so many Christian groups today claiming a direct line with the Holy Spirit. O, yun pala ang konteksto. Bakit idiniklara talaga yan ng simbahan na the church founded by Christ must be apostolic in origin? Dahil tulad sa ating panahon ngayon, di ba si Felix Manalo nga nagkulong ng ilang gabi pagkatapos nagiging anghel na, di ba? Di lang yan, si Kibuloy nga, naging appointed son of God. Pero wala nang connection doon sa apostolic succession. Kaya mag-ingat mga kapatid. Kaugnay dyan. Hindi lang yan. Sa debate, ginamit din ito sa debate namin ni Rizalito Ocampo. Mr. Talibong, sabi mo, ang Katoliko ay nasa Biblia. Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko na ang Katoliko ay di talaga makita sa Biblia, ang ginagamit niya ay the question box na aklat ni Father Bertrand Conway sa page 132. The name Catholic Church as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Yon. Grabe ang sigawan ng mga tao dito, ng mga miyembro nila. Pero sabi ko, pinutol mo ang naturang aklat. Dahil ang nakasulat diyan, the name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Although the idea of the church in the mind of Christ and His apostles is clearly set forth by this Greek word which means universal. Yon ang nakasulat mga kapatid. So, di ba? Nakita nyo kung paano nila pinagputol-putol ang naturang aklat. At hindi lang yan, gagamitin pa nila na itong aklat. Alam nyo ba na itong pangalang Roman na isa sa mga palatandaan ay hindi ito tinanggap ng mga obispo noon? Nasa naturang aklat, the question box. Ito ang mabasa. For this reason, the English bishops protested against the term of the Vatican Council in 1870. We object the word Romist or Romanist. Yan. Di po ba mga obispo pala ay di nila yan tinanggap? Pero ngayon natural naman, konsilyo yon at may theological debate sa council. Pero tulad sa Supreme Court, merong mga tutol, pero kung ano man ang mapasyahan, yun ay magiging opisyal at dugma. Bakit di sila
ah, di nila tanggap yung Romanist dahil term yan na ginagamit sa mga Protestante noon against Catholic Church, lalo na sa grupo ni King Henry VIII. Pero ito ang sabi ng mga obispo sa konsilyo, the term Roman Catholic does not localize the church, for it can be explained in an orthodox sense as the Catholic Church whose center is Rome. Ayan. Yon pala ang konteksto. At hindi lang yan, gagamitin pa nila itong isa, palaging ginagamit nila itong mula pa noon. Itong aklat na ito na The Apostles' Creed, Discourses of the Apostles' Creed by Clement H. Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crock. Ito kasi ang mabasa sa naturang aklat. Sa pahina 133, in 1970 at the Vatican Council, the name Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Church, as descriptive of Christ Church. Kaya, kailan umano nagiging opisyal ang simbahang Katoliko na pangalan? 1870 at the Vatican Council. Imbento lang ng mga obispo. Pero di po ba? We are not Bible alone. Yun ang official natin. Ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, Simon, feed my sheep. Anong sabi ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. So, ang magturo talaga, ang teaching authority, ang magisterium. So, nang idineklara sa 1970 ang nakasulat diyan. Nagkamali ako sa dali-dali ko na pagsulat. Napaka-busy kasi nga ngayon, no? 1870 yan. I-correct natin. 1870 pala. 1970 ang nakasulat dito. Eto. Ibalik ko, Eto. Baka chop-chopin nila. In 1870 at Vatican Council, the name Catholic, the Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hanggang dyan lang sila. Pero di na nila ituloy as descriptive of Christ Church. Paglalarawan. So kung opisyal na pinangalanan sa 1870, hindi ibig sabihin, doon pa nagsimula at natatag ang iglesia. Bakit? Ang bata, tao na ang bata kahit wala pang opisyal na ngalan. Kailan siya opisyal na may pangalan? Sa diha, noong siya ay inirehistro ang kanyang pangalan. Yun ang pagka-opisyal sa kanyang pangalan. Pero noong hindi pa nabigyan ng opisyal na pangalan ang bata. Ang tanong, hindi ba siya tao dahil wala pa siyang pangalan? Tao na siya kahit huli ang opisyal niyang pangalan. Ganon din mga mahal na kapatid. Nung idineklara ng simbahang Katoliko ang March of the True Church, idineklara lang ng simbahang Katoliko ang di mababagong katotohanan. Tulad, halimbawa, sa ating bansa, huli ng pinangalan ng Pilipinas. Pero kahit huli ng pinangalan ng Pilipinas, opisyal, ang mga isla ng ating bansa ay nag-exist na. Ganon din ang simbahan. Kahit idineklara sa 1870 ang March of the True Church, idineklara lang ng simbahan, hindi mabagong katotohanan na ito talaga na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo must be one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. At ito lang na bahagi, ang dami pa mga aklat na ginagamit nila, pero ito lang na bahagi ang aking ipakita sa inyo mga kapatid, no? Para ma-aware kayo na dapat din na meron tayong mga kopya sa mga aklat na ito.
Okay? So, dito lang, may katanungan sa mga kapatid natin dyan. Bro, Nanding? Ah, Ako, Bro Wendell, may tanong ako, Bro Wendell. Sige, bro, John Ray. Kasi, sabi mo kasi kinakailangan yung mga pasensya na baka kaliligo lang galing trabaho. Sabi mo kasi, Brother Wendell, na kinakailangan lahat talaga ng CFD ay meron yan. At sabi mo rin na mahirap na hanapin ang mga libro na yan. So, paano kami magkakaroon yan, Brother Wendell? Siguro, pag-usapan natin ito, baka makatulong sila si Bro Nanding, Sis Abigail para sa ganitong libro. Sa totoo talaga, mga kapatid, mahirap talaga hanapin ito. Nakiusap ako sa aming Bishop Emeritus noon na binigyan ko siya ng listahan, Bishop, hinahanap ko talaga ito. Paano ko masagot kung wala akong kopya? So, hinanap ni Bishop. Pero pagbalik ni Bishop, isa lang na aklat ang nakita niya. Sabi niya, di ko na talaga makita, Wendell. No, ito lang. So baka sila si Sis Abigail, bro, matulungan tayo dito dahil expert ito sa mga aklat. Sis Abigail? Hi. Hello, brother. Good evening po. Yes po, siguro po itry po namin sa mga friends po namin. May mga friends din po kasi kaming INC. So, baka po pwede kaming mag-asa katala. Though hindi na namin sasabihin kung for what. Pero, brother, hingin ko na lang po yung mga title po siguro na kailangan. Kung if ever. Okay. Yes, bro, sis. We will do Yes, our po. best po, brother. We will do our best po. Opo. Salamat po, So, sister. At saka, Brother Wendell, ako din kasi, Brother Wendell, nung naghanap na ako ng mga aklat, mayroon kasi akong nabili ng mga aklat, pero ano lang siya, clone. Halimbawa, clone lang to, Brother Wendell, bininta sa akin to ng 500 pesos, the Catechism of the Council of Trent, clone lang to, at ito din, Fundamentals of mabuti Catholic na- Dogma, clone din. Baka maklone din yan sa iyo, Brother Wendell. Oo, pwede. Kahit ako na lang magbayad sa pagpaklon, Brother Wendell. Yun na lang siguro ang Si Bro Eric sa Davao, may magaling talaga mag-clone ng aklat. Si Bro Eric. No, magaling. Yun. Hello, Father Danny. Hi. Good evening. Good evening po, Father Danny. So, ginawa namin ngayon, Father Danny, pinipresent ko sa kanila yung mga aklat katoliko na pinagchap-chap para aware din sila, no? At proposal ko sa mga kapatid na dapat meron din sila para aware sila paano ginagamit, ano ang karugtong, dahil naging out of context talaga. Imagine, ginagamit nila yung isang aklat, the Catholic Church does not start with Jesus. Oo nga, nakasulat. Pero, pinotol pala, out of context na. Kaya kailangan talaga aware. Bakit? Dahil, Saan mabibili epektibo. naman? No. Saan mabibili yung mga libro na yan? Father, during the time of our Archbishop Jesus Losado, binigay ko sa kanya ang mga pangalan ng mga aklat at nagpatulong ako kay Bishop na hanapin. Pero pag uwi ni Bishop, isa lang talaga na aklat ang kanyang nabili. No? Isa lang na aklat ang kanyang nabili. Ngayon, ilang bisis ako nakadapa sa tabernakulo para kuha ng kopya dito. At swerte tayo dahil may kaibigan tayo na may kaibigan ding INC, nakabili sila doon sa INC ng mga aklat na ginagamit. At kaya nasa kamay natin. So doon tayo nakakabili sa kanila. Pero ang mga aklat ito mahirap talaga. Pero yun, dahil ito'y palaging ginagamit nila, kaya nga magtaka kayo, mahirap na hanapin pero bagong-bago, ano? Bago. May nag-reproduce talaga. Ang bago, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Matagal na ito. Kaya ito'y ginagamit nila. Pananampalataya ng ating mga ninuno, pananampalataya at katuwiran ni Monsignor Abriola at iba pa. Wala nang mabibilhan.
wala na tayong makita diyan, Father. Wala na tayong makita. Ang lang yan. ang team namin naghanap talaga ng mga aklat na ginagamit nila dahil mahirap talaga pag lalo na sa mga pandoktrina nila at propaganda, gagamitan nila tayo ng aklat. Ito aklat Katoliko, nakasulat dito, page, may imprimatur ni Cardinal Vidal, nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Aaminin ba din niyo? Tatanggapin ba din niyo na nasa aklat ninyo? Yun na, nasa aklat talaga. Pero ang nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko dahil ang mga demonyo ay pumapasok sa simbahan na banal. Hindi ito papasok sa simbahan na sa kanya dahil wala siyang tutuksoin doon dahil ang demonyo ay hindi manunukso sa kapwa demonyo. Yun ang nakasulat. Pero ang galing talaga nila na pinagchap-chap ang mga aklat natin. At kung walang kopya dito, ay delikado. Yeah? Okay. Kaya nga, Brother Wendell, sana maklon yan, Brother Wendell. Si Bro Eric sa national office siya may ginagawa din siya kaugnay dito para ang mga kapatid natin ay meron talagang kopya. Sana nga, Brother Wendell, sana. Mapag-usapan sana sa national. Yes, Bro John Ray. Yan lang tanong ko, Bro Wendell. Maraming salamat, bro. Okay. Brother John po. Good evening po, Father. Good evening. Wala na pong tanong? Wala, brother, wala po. Magre-review Okay. ulit kami. Kasi pwede pwede pong balikan ito naka-online lang sa... Yes. Opo. Oo. Babalikan Yes. ulit. Bigyan din ka kayo ng guide sa mga tinatalakay natin noon, lalo na yung ipapadala ko, bro, Nanding, sa yung Marks of the True Church, no? Yung tinalakay natin, and then yung iba't ibang mga aklat na ginagamit, ipapadala ko ito sa Messenger, bro. Pwede rin, pwede i-xerox yan. Pwede rin. Ang kopya. Yes, pwede rin. At nagkasundo din kami ni Bro Eric Romero na mag-xerox siya para may national guide talaga sa mga aklat na mga ginagamit nila para mga kapatid natin na lalo na sa mga bagong nabuo na CFD, aware talaga sa mga ganito. No? Kasi kung yung mga libro na yan, chinap-chap, mayroon ba tayo original naman na sa atin? Meron tayo. Ibigay ka ng chinap-chap sa amin, tapos hindi kami aware of original, maniniwala kami sa ibinigay na chinap-chap. Oo. Dapat may talaga. original tayo at yung mga chinap-chap nila para i-comparison. Ikumpara talaga. Kaya Lalo na. Kung ipa-xerox mo lahat yan and we pay yung mga nagastos, kahit na kami na magpa-bookbind. Pa-xerox tayo, Apo. Pa-xerox, magkano gagastosin nyo, babayan na namin. At meron talaga silang researcher. Imagine, kahit pa itong aklat na Katolikong ito, ginagamit din nila para pag-chap-chap dahil nakasulat yan, kahit sa aking mga kaparian, marami na ang hindi naniniwala, ngunit nanatili pa rin sila sa simbahan. Tunay silang mga lubo na nagsusuot ng damit tupa at dinala nila sa kapahamakan ang hindi mabilang na kaluluwa. Yun, itong aklat na ito ginagamit nila, no? So, sa kanilang propaganda. So, sinong hindi inosinting Katoliko ang di madala sa naturang paraan nila sa pagputol-putol, pag-chap-chap nila. Kaya dapat talaga aware tayo, mga kapatid. Okay? Father? Okay. So wala nang katanungan? Ayo. Hindi, matatalino ng aming kasama dito. All-knowing. Okay. So maraming salamat,
Apo, pwede po ba hingi kami ng blessing, Apo? Okay. Sige. Bago tayo magtapos, panalangin kay Apo Danny Divaras. And then the Father, Son, and Spirit. Amen. Amen. Lord, we thank you for this evening, for giving us this time to search the truth and to become true disciples of Christ, who is the true God, our Savior. Lord, thank you for everything that we have given us. Thank you for this moment, and thank you for the knowledge that you have given us and shared to us from Brother Wendell. Give us the strength to continue our mission, to proclaim the good news, to tell the truth to all. The Lord be with you, And And with your spirit, and Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and of the and Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you, Brother Wendell. Maraming salamat, Apo. Maraming Brother. Thank you, salamat. brother. Bro. See you Maraming again po. salamat.